Equation 4, the short column shown in the figure will be subjected to an eccentric load causing uniaxial bending about the y-axis. The material strengths are Fc prime equals 28 megapascals and Fy equals 420 megapascals. Use the interaction diagram. Okay, so syempre class, yung interaction diagram, given yan. So actually, pwedeng matutunan ang paggawa ng interaction diagram, pero hindi siya doable sa board exam setup, no? Kasi matagal gawin yan. So, kaya given lang ang interaction diagram for a particular column with set of reinforcements. So, ayan yung interaction diagram for our problem. Okay, so actually, magtutuldok lang naman tayo. Meron lang tayong mga kailangan computin bago tayo magtuldok, no? So una, kung nakikita nyo, meron kayong makikitang mga diagonal lines dyan. Ito, yung E over H. So kailangan ma-identify mo muna kung ano yung E over H sa problem. So according to the problem, ang eccentricity daw is 200. And then, ang H natin sa problem, makikita that is 500, no? Millimeter. Given yan sa problem. So, makukuha nyo yung E over H, that is 200 divided by 500. So, that is 0.4. Ibig sabihin, yung E over H na yan, ito, 0.4. So, dyan tayo magtutuldok sa 0.4 na yan. Okay? After computing E over H, so based on the problem, E is 200 millimeters, H is 500 millimeters. So we can compute for E over H, that is 200 over 500. It equals 0.4. Okay, the next thing that we will compute is the rho or the reinforcement ratio. So aalamin naman natin kung aling curve tayo dito. Kasi may curve ka para sa 0, 1, 0, 2, 0, 3, and so on. So alin tayo dyan? O compute natin. Based sa problem, meron tayong 6 na 32. Kasi ang rho, diba, that is PS over AG. So, compute natin yung ating rho sub G, that is 6 na 32 divided by area, which is 375 by 500. So, ang ating rho G ay 0.257359270. Okay, so hanapin natin kung saan yung curve. Kaso, ang curve lang na nandito is pang 01, 02, pang 03. Wala tayong curve na pangsakto sa 0257. Kaya ang gagawin natin, magi-interpolate na lang tayo, no? Ang kailangan kasi nating makuha dito sa interaction value or sa interaction diagram na to, ang kailangan nating makuha dito is yung value ng Kn saka yung value ng Rn. Ngayon, ang rho G natin is 025. Nasa gitna tayo ng 02 tsaka 03. So, yan ngayon yung ifo-focus nating dalawang curve. Tapos, mag-i-interpolate na lang tayo later on. 0.4 yung line na ifo-focus natin. Tapos, sabi natin, dito tayo sa 03 tsaka 02. So, tutundokan natin yan. 0.4, 03 na curve. Ito yon. 0.4, 02 na curve. Ito yon. Dahil yan yung may mga sakto na locations, so dyan tayo magbe-base ng value ng Kn. So first, ito muna. Kapag ang rho is 0.3, i-identify natin yung kanyang corresponding value ng Kn. Yung Kn is yung makakatapat niyang value pag pinroject natin yan to the left. So ito, po-project natin yan to the left. Ayan. Ano ngayon yung value na yan? Kung 0.5 to, tas ito 0.6, so tatansyahin lang natin yan. No? So, kailangan kasi talaga natin tumansya. So, may 5 guhit. So, ibig sabihin, ang bilang niyan ganito. 0.5, 0.52, 0.54, 0.56, 0.58. So, ibig sabihin, ito, that is, nasa gitna siya ng 0.54 tsaka 0.56. So, pwede natin siya i-estimate as 0.55. And then, ito naman,
So, ang Kn ng 0.03 is 0.55, no? Tas dito naman sa R sub n, sakto siya, no? Sumakto siya sa guhit. Ang value niyan is, ito naman, 5 guhit. So, 21, 22, 23, 24, 25. So, this is 0.21. So, yan yung mga corresponding values natin for rho equals 0.03. Next. So, next naman is 0.2. Tumuldok naman tayo based sa 0.2. So, ito pa rin yung line. Focus pa rin tayo sa line na 0.4. So, ito naman yung kanyang tinamaan sa 0.02 na rho. Titingnan natin ano yung katapat na value. Dapat gamit kayo ng ruler dito, no, para diretso yung guhit nyo. Ito kasi, 5 guhit, no? So, 42, 44, 46, 48. So, gumit na siya ng 48 tsaka 46. Pero hindi saktong gitna. Pero, syempre, mahirap na matansya yan. So, pwedeng gitna nyo na lang. So, let's say, 0.47. Dito naman, sa R sub n, sumakto siya. Sakto siya dito sa guhit na to. So, ang guhit na to is may 5 guhit from 0.15 to 0.20, 0.16, 17, 18, 19. Ang Rn naman. Okay, so tabulate lang natin yung nakuha natin. Ang Kn at Rn, ito yung mga nakuha nating values. Sa rho equals 0.02, ang Kn na nakuha natin 0.47. Ang R sub n naman is 0.19. Sa 0.3, ang K natin ay 55. Ang R sub n naman 0.21. Since ang rho natin is 0, ito yung rho natin, 0.25. So, kukunin lang natin yung value. So, kukunin natin kung ano ang Kn at Rn sa rho natin. So, mag-i-interpolate tayo, no? So, for the interpolation, let's say Kn muna, pwede tayong gumamit ng calculator natin na mode B2, pwedeng linear interpolation na lang. So, sa x equals 0.02, let's say ang rho natin is yung x, tapos ang y natin is Kn. So, at rho equals 0.2, sabi natin ang nakuha nating n ay 47. Sa 0.3 naman, ang Kn is 0.55. Ano yung K sub n at rho equals 0.02? Mode 3, 2. Mode 3, 2. Ayun, linear. At rho equals 0.2. At rho equals 0.3. So, ang mga corresponding values 0.47, 0.55. Tapos, palabasin lang natin yung y-hat. Nasa regression yun. Yung 5. So, gusto natin makuha yung value ng Kn at 0.0257. So, ang Kn na hinahanap natin is 0.515. So, possible tayo magkaroon ng malaking discrepancy versus the choices. It really depends on the discretion ng nagsasagot. Nasa pagtuldok talaga. So, may Kn na tayo. Ano ba ang expression ni Kn? Kapag binalikan natin sa problem, ang expression ni Kn is Pn over Fc prime Eg. So, since ang tanong is what is the section nominal axial strength, substitute lang natin yung Kn natin. Therefore, P sub n equals 2708 kilonewton. And the nearest is letter E. Next, what is the corresponding nominal moment strength? Pwedeng yung P, times na lang natin sa E. So, Mn equals, let's say gamitin natin yung nasa choices na 2730 multiplied by the eccentricity E
546. And the nearest is 551, letter C. Pero kapag gagamitin natin yung R sub n, uulitin natin yung mode 3 to. Sa 03, ang R sub n mo ay 21, 0.19 naman sa 02. Pag mode 3 to ka lang ulit. Huwag mo kalimutang ibahin yung data mo. Magre-input ka kasi nga iibahin mo na eh. So 02, 03, tapos 19, and 0.21. Palabasin lang ulit natin yung regression. So ang hinahanap natin 0.0257359. Ito naman daw yung Rn natin. Gamit yung Rn na yan, balikan lang natin ano ba ang expression for R sub n. So ang Rn naman is Pne over Fc prime times Ag times H, or Mn over Fc prime times Ag times H. Para makuha si Mn, times lang natin yung Rn na nakuha natin. 201471854. Ita-times lang natin yan sa Fc prime Ag times H. Therefore, the Mn is equal to 528 kilonewton meter. Still, the nearest is 551, which is letter C.